Hindi lahat ng lalaki kayang respetuhin ng babae. At hindi lahat ng mabait mahirap saktan. Sa totoo lang, may mga klase ng lalaki na madaling paglaruan emotionally. Hindi dahil pangit sila, hindi dahil mahina sila, kundi dahil hindi nila kilala ang sarili nila. Sabi ni Carl Jung, "Until you make the unconscious conscious, it will direct your life and you will call it fate." At maraming lalaki ngayon, hindi nila napapansing unti-unti na silang nawawala sa sarili habang pilit nilang hinahabol ang attention, validation at pagmamahal. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang set ni uri ng lalaking madaling paglaruan ng babae gamit ang female psychology, dark psychology, at brutal na katotohanan tungkol sa emotional weakness at masculine energy. Dahil minsan, hindi babae ang problema. Ang problema, ang lalaking handang mawala sa sarili niya para lang may manatili. Bago tayo magsimula, kung hindi ka nakasubscribe sa channel na ito, malamang hindi na tayo muling magkikita. Pero kung subscriber na kita, congratulations. Araw-araw kang natututo ng tunay na psychology. Number 1, ang lalaking takot maiwan. May isang klase ng lalaki na hindi agad napapansing. Unti-unti na pala siyang nawawala sa sarili. At iyon ang lalaking sobrang takot maiwan. Sa umpisa, mukha lang naman yung pagmamahal. Mukha lang yung pagiging loyal. Mukha lang yung effort. Pero habang tumatagal, nagiging desperation na pala. Kapag sobrang takot mong mawalan, madali kang kontrolin. Bakit? Dahil handa kang gawin ang lahat. Huwag ka lang iwan. Handa kang magtiis. Handa kang mag-adjust. Handa kang lunukin ang pride mo kahit nasasaktan ka na. At yan ang pinakamapanganib. Dahil habang mas natatakot kang mawala ang isang tao, mas lalo mong ibinibigay ang emotional power mo. Mapapansin mo ito sa maraming lalaki. Kapag malamig ang babae, sila agad ang nagpapanik. Kapag may konting distance, sila agad ang naghahabol. Kapag may problema, sila agad ang nagsosorry, kahit hindi nila kasalanan. At habang mas ginagawa nila iyon, mas lalo silang nawawalan ng emotional balance. Sa psychology, ang taong sobrang attached, madalas siyang mas vulnerable emotionally. Bakit? Dahil ang pinakamalaking fear niya, hindi mawalan ng sarili, kundi mawalan ng tao. At kapag ganoon yung mindset mo, unti-unti mong kinakalimutan ang self-respect mo. Sabi ni Arthur Schopenhauer, dependence is misery. Kapag nakadepende ang peace mo sa presence ng ibang tao, madali kang masira at iyan ang dahilan kung bakit maraming lalaki unti-unting pumapayag sa disrespect. Tinotolerate nila ang mixed signals, cold treatment, emotional manipulation, kahit malinaw ng hindi healthy. Bakit? Dahil mas natatakot silang maiwan kaysa mawalan ng dignity. At habang mas ginagawa nila iyon, mas lalo silang nawawalan ng attraction. Sa female psychology, ang lalaking walang emotional control, madaling mawalan ng respect dahil ramdam ng babae kapag masyado mo nang kailangan ang presence niya para maging okay. At heto ang brutal na katotohanan. Kapag sobrang takot kang mawalan, unti-unti mong inilalagay ang sarili mo sa mas mababang posisyon. Ikaw ang laging naghahabol. Ikaw ang laging nag-a-adjust. Ikaw ang laging natatakot. At habang mas nangyayari iyon, mas lalo kang nawawalan ng masculine presence. Kaya tandaan mo ito, walang masama magmahal. Pero kapag nawawala na ang self-respect mo, hindi na pagmamahal iyon, attachment na. At ang lalaking tunay na may strength, kayang magmahal nang hindi nawawala sa sarili niya. Number 2, ang lalaking sobrang mabait kahit inaabuso na. May mga lalaking akala nila kapag mas mabait sila, mas mamahalin sila. Kapag mas understanding sila, mas pipiliin sila. Kapag mas matiisin sila, mas magiging worth it sila. Pero heto ang masakit na katotohanan. Hindi lahat ng kabaitan nire-respeto. Minsan, kapag wala kang boundaries, unti-unti kang tinitake for granted. At yan ang nangyayari sa lalaking sobrang mabait kahit inaabuso na. Sa umpisa, mukha lang yung pagiging patient, pagiging mature, pagiging mapagbigay. Pero habang tumatagal, hindi na healthy yon. Dahil kahit mali na ang treatment, nagbibigay pa rin siya ng excuse. Siguro stressed lang siya. Siguro may pinagdadaanan lang. Siguro kasalanan ko rin. At habang mas inuunan niyang intindihin ng ibang tao, mas lalo niyang kinakalimutang protektahan ang sarili niya. Sa psychology, kapag paulit-ulit mong tinotolerate ang disrespect, unti-unti mong tinuturuan ng ibang tao kung paano ka tratuhin. At iyan ang brutal reality. Kapag nakita ng tao na kahit anong gawin nila,
Hindi ka aalis. Unti-unti nilang nawawala ang respeto sa boundaries mo. Mapapansin mo ito kapag lagi ka nang nagsosorry kahit hindi mo kasalanan. Kapag ikaw lagi ang nag-a-adjust. Kapag ikaw lagi ang umiintindi. Habang sila patuloy lang sa toxic behavior. At habang mas ginagawa mo iyon, mas lalo kang nauubos emotionally. Sabi ni Carl Jung, the most terrifying thing is to accept oneself completely. At maraming lalaki, hindi kayang tanggapin ang possibility na baka ginagamit na sila. Kaya mas pinipili nilang magbulag-bulagan. Mas pinipili nilang maging sobrang understanding kahit unti-unti na silang nawawasak. At heto ang pinakamalungkot. Habang mas mabait ka ng mabait, mas lalo kang nawawalan ng value kapag wala kang boundaries. Bakit? Dahil sa female psychology, ang lalaking walang self-respect. Mahirap respetuhin at ang attraction, hindi lang nakabase sa kabaitan. Nakabase rin yon sa standards, boundaries, at emotional strength. Kaya tandaan mo ito, hindi selfish ang pagprotekta sa peace mo. Hindi masama ang paglayo kapag paulit-ulit ka ng dinidisrespect dahil ang tunay na mabuting lalaki, hindi punching bag ng ibang tao. May puso siya, pero may boundaries din. Number 3, ang lalaking walang sariling mundo. Isa ito sa pinakakaraniwang dahilan kung bakit nawawalan ng atraksyon ng babae kapag ang buong buhay mo umiikot na lang sa kanya. Sa umpisa, mukha yung sweet, laging available, laging present, laging ready magbigay ng oras. At bilang lalaki, akala mo, iyan ang paraan para mas mahalin ka. Pero habang tumatagal, unti-unti kang nawawalan ng mystery, nawawalan ng direction, nawawalan ng identity. Bakit? Dahil kapag ang babae na ang naging sentro ng buong mundo mo, unti-unti mong nakakalimutan na may sarili kang buhay, dating may goals ka, dating focused ka, dating may sariling hobbies ka, dating may sariling mission ka. Pero nung sobrang na-attach ka, biglang lahat ng oras mo nakatuon na lang sa kanya. At sa female psychology, ang lalaking walang sariling purpose, madaling mawalan ng attraction. Bakit? Dahil ang tunay na masculine energy, may direksyon, may mission, may sariling mundo, at hindi umiikot ang buong identity niya sa atensyon ng babae. Mapapansin mo ito kapag lagi kang naghihintay ng reply, kapag hindi ka makapag-focus, kapag malamig siya, kapag mood mo nakadepende na sa treatment niya. At habang mas nangyayari iyon, mas lalo kang nawawala ng individuality. Sabi ni Friedrich Nietzsche, he who has a why to live can bear almost anyhow. Kapag wala kang sariling purpose, madali kang maubos sa attachment dahil doon umiikot ang buong identity mo. At heto ang brutal na katotohanan. Kapag babae lang ang laman ng mundo mo, unti-unti kang nawawalan ng depth, nawawalan ng mystery, nawawalan ng emotional strength. At habang mas umiikot ka sa kanya, mas lalo niyang nararamdaman na wala ka ng sariling direksyon. Kaya tandaan mo ito, walang masama magmahal, pero ang lalaking tunay na mataas ang value, hindi nawawala sa sarili niya kahit may mahal siya. May sarili siyang goals, may sarili siyang purpose, may sarili siyang peace. At yan ang klase ng lalaking hindi madaling paglaruan dahil hindi umiikot ang buong buhay niya sa validation ng isang tao. Number 4, ang lalaking addicted sa validation. May isang klase ng lalaki na mukhang confident sa labas, pero sa totoo lang, nabubuhay lang sa approval ng ibang tao. At iyan ang lalaking addicted sa validation. Sa umpisa, hindi naman agad halata, natural lang gustong mapansin, natural lang gustong ma-appreciate, natural lang gustong maramdamang may value ka. Pero habang tumatagal, unti-unti nang nakadepende ang self-worth mo sa atensyon ng ibang tao. Kapag pinuri ka, masaya ka. Kapag may nag-like, confident ka. Kapag may babaeng nagpapakita ng interest, pakiramdam mo importante ka. Pero kapag tahimik ang mundo, bigla kang nawawala ng confidence. At iyan ang delikado. Dahil sa psychology, kapag ang value mo nakadepende sa external approval, madali kang manipulahin emotionally. Bakit? Dahil ang taong gutom sa validation, handang gawin ang lahat para lang mapansin. At iyan ang dahilan kung bakit maraming lalaki madaling paglaruan. Konting attention lang, attached na agad. Konting lambing lang, umaasa na agad. Konting mixed signals lang, handa nang ibigay ang buong emosyon nila. At habang mas ginagawa nila iyon, mas lalo silang nawawalan ng emotional control. Sabi ni Carl Jung, people will do anything, no matter how absurd, to avoid facing their own souls. At minsan, imbes na buuin ng lalaki ang sarili niyang confidence, mas pinipili niyang humanap ng validation
sa atensyon ng babae. At heto ang brutal na katotohanan. Kapag kailangan mo lagi ng reassurance, ramdam yun. Ramdam ng babae kapag nakadepende ang peace mo sa reactions niya. At sa female psychology, ang lalaking sobrang dependent sa validation, unti-unting nawawala ng mystery at strength. Bakit? Dahil ang tunay na confidence, hindi nanggagaling sa atensyon ng ibang tao. Nanggagaling iyon sa katahimikang alam mong may value ka, kahit walang pumapalakpak. Kaya tandaan mo ito, kapag hindi mo kayang maging okay, nang walang validation, madali kang kontrolin. At ang lalaking madaling kontrolin, madaling paglaruan. Number 5, ang lalaking walang emotional control. Isa ito sa pinakamabilis makapatay ng attraction. Kapag bawat maliit na bagay, pinapalaki mo emotionally. Kapag bawat delayed reply, iniiyakan mo. Kapag bawat mood change, ginagawan mo agad ng conclusion. At habang mas nagiging reactive ka, mas lalo kang nawawalan ng emotional strength. Sa umpisa, akala mo pagmamahal lang yon, care lang yon, attachment lang yon. Pero habang tumatagal, hindi mo namamalayang kontrolado ka na ng emosyon mo. At sa dark psychology, ang taong walang emotional control, madaling manipulahin. Bakit? Dahil predictable ang reactions niya. Kapag alam ng isang tao kung paano ka paiiyakin, painggitin, o papaasahin, madali ka na niyang hawakan emotionally. Mapapansin mo ito sa maraming lalaki. Kapag hindi nag-reply ang babae, wasak agad ang mood. Kapag malamig siya, hindi na makapag-focus. Kapag may ibang kausap, biglang insecure. At habang mas reactive sila, mas lalo silang nawawalan ng calm masculine presence. Sabi ni Friedrich Nietzsche, "He who cannot command himself should obey." Kapag hindi mo kayang kontrolin ang emosyon mo ang kokontrol sa buhay mo. At iyan ang dahilan kung bakit maraming lalaki unti-unting nawawala sa sarili dahil bawat treatment ng ibang tao kayang baguhin ang peace nila. At ito ang masakit sa female psychology. Ang emotionally unstable na lalaki, mahirap pagkatiwalaan emotionally. Bakit? Dahil ramdam ng babae, kapag madali kang maapektuhan, kapag madali kang mataranta, kapag madali kang mawalan ng balance. At habang mas nawawala ang emotional stability mo, mas nawawala rin yung attraction. Kaya tandaan mo ito, ang tunay na masculine energy, hindi maingay, kalma iyon, stable, may emotional discipline, at ang lalaking kayang kontrolin ang emosyon niya. Mas mahirap paglaruan. Number 6, ang lalaking laging available. May isang brutal na katotohanan na mahirap tanggapin ng maraming lalaki. Ang bagay na laging nandyan, madalas hindi pinapahalagahan, at yan ang nangyayari sa lalaking laging available. Sa umpisa, mukhang sweet iyon. Laging mabilis mag-reply, laging may oras, laging present, laging ready tumulong, at walang mali doon. Ang problema, kapag wala ka ng sariling boundaries, kapag kahit anong oras, ready ka agad iwan ang sarili mong mundo para lang sa atensyon ng isang tao. At habang mas ginagawa mo iyon, mas lalo kang nagiging predictable. At sa female psychology, kapag sobrang predictable mo, unti-unting nawawala ang excitement. Bakit? Dahil nawawala ang challenge, nawawala ang mystery, nawawala ang emotional tension. Kapag alam ng babae na kahit anong gawin niya, hindi ka aalis, unti-unti niyang nawawala ang fear of losing you. At kapag nawala ang fear of loss, madalas nawawala rin yung respect. Sabi ni Niccolò Machiavelli, men value less what they can easily obtain. At iyan ang brutal reality. Kapag sobrang dali mong ma-access, unti-unti kang tinitake for granted. Mapapansin mo ito kapag ikaw lagi ang unang nagme-message, ikaw lagi ang available, ikaw lagi ang naghahabol. Habang siya, unti-unting nagiging relaxed. At habang mas nangyayari iyon, mas nawawala ang emotional balance ng relasyon. At heto ang pinakamapanganib. Habang mas available ka, mas nawawala ang focus mo sa sarili mong buhay, goals mo, purpose mo, peace mo. Dahil umiikot na ang oras at emotions mo sa atensyon ng isang tao. Kaya tandaan mo ito, ang tunay na mataas ang value na lalaki. Hindi laging available, hindi dahil naglalaro siya, kundi dahil may sarili siyang mission, may sariling priorities, may sariling mundo, at ang lalaking may sariling direksyon. Natural na mas mahirap paglaruan dahil hindi umiikot ang buong buhay niya sa validation ng babae. Number 7, ang lalaking nawawala ang sarili para lang mahalin. Ito ang pinakamapanganib na klase ng lalaki. Hindi dahil mahina siya, kundi dahil unti-unti niyang isinusuko ang sarili niya
para lang may manatili. Sa umpisa, hindi mo agad mapapansin dahil akala mo pagmamahal lang yon, adjustment lang yon, sacrifice lang yon, at natural lang naman mag-adjust sa relasyon. Natural lang mag-compromise. Pero habang tumatagal, may nangyayaring tahimik sa loob mo. Unti-unti mong binabago ang sarili mo para lang tanggapin ka. Binabago mo ang opinions mo, standards mo, boundaries mo, ugali mo, pati mga bagay na mahalaga sa'yo, unti-unti mong binibitawan. Bakit? Dahil natatakot kang mawala siya. At iyan ang simula ng pagkawala ng identity. Mapapansin mo ito sa maraming lalaki. Dating may confidence, dating may sariling principles, dating alam ang gusto sa buhay. Pero nung sobrang na-attach, unti-unti silang naging people pleaser. Takot mag-disagree, takot mag-set ng boundaries, takot mawala ang connection. At habang mas ginagawa nila iyon, mas lalo silang nawawalan ng respeto sa sarili nila. Sa psychology, kapag masyado mong ibinababa ang sarili mo para lang mahalin, unti-unti mong sinasanay ang isip mo na hindi sapat ang totoong ikaw. At iyan ang pinakamapanganib. Dahil habang pilit mong kinukuha ang validation ng ibang tao, mas lalo mong kinakalimutan kung sino ka talaga. Sabi ni Carl Jung, "The privilege of a lifetime is to become who you truly are." Pero paano mo makikilala ang tunay mong sarili kung bawat kilos mo nakabase sa takot mong maiwan? Paano ka magiging buo kung kailangan mong sirain ang identity mo para lang may manatili? At heto ang brutal na katotohanan. Sa female psychology, ang lalaking walang sariling identity, unti-unting nawawalan ng attraction. Bakit? Dahil ang tunay na masculine energy, may sariling direksyon, may sariling values, may sariling standards, at hindi niya kayang isuko ang lahat ng iyon para lang tanggapin. Mapapansin mo ito kapag lagi mong inuuna ang feelings ng iba, kahit ikaw na ang nasasaktan, kapag lagi kang nag-a-adjust, habang ikaw naman ang nauubos, kapag hindi mo nakilala kung sino ka bago dumating ang relasyon, at habang mas nangyayari iyon, mas lalo kang nawawalan ng emotional strength. Sabi ni Friedrich Nietzsche, "No price is too high to pay for the privilege of owning yourself." At maraming lalaki, hindi nila namamalayang ibinibenta na nila ang identity nila para lang maramdamang mahal sila. Pero ang problema, kapag hindi mo kayang respetuhin ang sarili mo, mahirap kang respetuhin ng iba. At kapag nawala ang self-respect, unti-unti ring nawawala ang attraction. Kaya tandaan mo ito, walang masama magmahal, walang masama magbigay. Ang problema, kapag nawawala ka na sa sarili mo, dahil ang lalaking tunay na mataas ang value, kayang magmahal nang hindi isinusuko ang identity niya. May puso siya, may care siya, pero may boundaries din siya, may standards, may self-respect. At yan ang klase ng lalaking hindi madaling paglaruan. Dahil alam niya na mas mahalaga ang pagkawala ng maling tao kaysa pagkawala ng sarili niya. Kaya tandaan mo ito, hindi masama maging mabait, hindi masama magmahal. Ang problema, kapag nawawala ka na sa sarili mo, sabi ni Friedrich Nietzsche, "No price is too high to pay for the privilege of owning yourself." At maraming lalaki, unti-unting isinusuko ang sarili nila para lang maramdaman na mahal sila. Pero ang tunay na mataas na value na lalaki, hindi desperadong habulin, hindi madaling kontrolin, at hindi nawawala sa sarili niya kahit may mahal siya. Dahil ang tunay na masculine strength, hindi galing sa yabang, nanggagaling iyon sa emotional discipline, self-respect, at kakayahang manatiling buo kahit walang validation. Kung may natutunan ka, i-comment mo. Hindi ako mawawala sa sarili ko para lang mahalin. At kung gusto mo pa ng brutal na katotohanan tungkol sa female psychology, dark psychology, at masculine self-mastery, subscribe. Dahil dito, hindi ka lang matututo, magigising ka. Hindi nila namamalayang ibinibenta na nila ang identity nila para lang maramdamang mahal sila. Pero ang problema, kapag hindi mo kayang respetuhin ang sarili mo, mahirap kang respetuhin ng iba. At kapag nawala ang self-respect, unti-unti ring nawawala ang attraction. Kaya tandaan mo ito, walang masama magmahal, walang masama magbigay. Ang problema, kapag nawawala ka na sa sarili mo, dahil ang lalaking tunay na mataas ang value, kayang magmahal nang hindi isinusuko ang identity niya. May puso siya, may care siya, pero may boundaries din siya, may standards, may self-respect. At yan ang klase ng lalaking hindi madaling paglaruan. Dahil alam niya
na mas mahalaga ang pagkawala ng maling tao kaysa pagkawala ng sarili niya. Kaya tandaan mo ito, hindi masama maging mabait, hindi masama magmahal. Ang problema, kapag nawawala ka na sa sarili mo, sabi ni Friedrich Nietzsche, no price is too high to pay for the privilege of owning yourself. At maraming lalaki, unti-unting isinusuko ang sarili nila para lang maramdaman na mahal sila. Pero ang tunay na mataas na value na lalaki, hindi desperadong habulin, hindi madaling kontrolin, at hindi nawawala sa sarili niya kahit may mahal siya. Dahil ang tunay na masculine strength, hindi galing sa yabang, nanggagaling iyon sa emotional discipline, self-respect, at kakayahang manatiling buo kahit walang validation. Kung may natutunan ka, i-comment mo. Hindi ako mawawala sa sarili ko para lang mahalin. At kung gusto mo pa ng brutal na katotohanan tungkol sa female psychology, dark psychology, at masculine self-mastery, subscribe dahil dito, hindi ka lang matututo, magigising ka.